I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino and OFW. Well, mula nung in-expose ni Pangulong Marcos Jr. ang tawag dito, ang korupsyon sa flood control dahil mismo siya ay inimbestigahan niya po yan, no? I think nag-umpisa na naghinala ang Pangulo yung pagpunta niya sa sa Nabutas, kasi may nakita siya doon na umapaw yung tubig na medyo mababa yung parang flood control na yun. So parang ang dating, no, sana sa pagkakaintindi ko na kailangan itaas. So nung mga panahon na yun, after na a month pa, nagkaroon na naman ng tag-ulan at tagbaha. Bumalik na naman siya doon. May video po tayo dyan eh. Ngayon, binisita niya. Sabi ko sa aking video, parang hindi yata nagbago. Ngayon, tiningnan niya ulit doon. Ganun pa din, walang pagbabago. So, parang doon nag-umpisa yata na naghinala ang Pangulo. Bakit yung mga flood control? Bakit bumabaha? Ano ang nangyari? So, sabi ko, 'di ba? Sa aking mga sinasabi, ang Pangulo, laging may access kahit saan yan. At may sariling intel yan. Yan ang pakatandaan nyo. So, nag-umpisa doon. Ngayon, dumating ang kanyang suna, last July. Yun, binunyag niya lahat. Ang korupsyon. Ngayon, sa korupsyon na yan, ito po ang resulta ng kanyang pag-expose. Ayan o, sabi po ng PDB4, 83% ng mga Pilipino sang-ayon sa desisyon ni PBBM na isiwalat ang katiwalian sa flood control projects. 46% tiwala sa ICC, sabi ng Octo Research. You see? Ito. Sabi po ng PTV4, August 14, 2025 tayo ngayon. Ayan o, 8 sa 8 Pilipino ay tinatayang 83% ang sumasang-ayon sa desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilantad ang mga nangyayaring katiwalian at anomalya sa flood control project ng gobyerno. Iyan ang lumabas na isinasagawang tugon ng masa nationwide survey ng Octo Research nitong September 25 to 30, 2025. You see? Talagang sasang-ayon ang mamayang Pilipino sapagkat dekada na ito po ang problema ng bansa na matagal ng panahon na wala man lang sumita. Wala eh. Kaya minsan naisip ko tuloy, paano naman sila sisita kung mismo ang pinuno ay corrupt din, protector din, nakikinabang din. Yun ang saluubon ko eh. Yun ang dating sa akin. 'Di ba? Mayroong ganun eh. So, sabi dito, sinasalamin ng resultang ito ang malakas na suporta at panawagan ng mga Pilipino para sa transparency at accountability pagdating sa paghawak at paggamit ng gobyerno sa pundo ng bayan. You see, if you remember, last September 21, nagkaroon po ng rally sa Luneta. Yung mga nagrarally doon, sino ang mga yun? Yun po ay bilang suporta doon sa expose ni Pangulong Marcos Jr. sa mga nangungurakot. Not to oust the president, yung rally na yan. Hindi. Yung mga saliwasan yun, yung mga DDS na yun, na nanggugulo. No? Pero yung sa karamihan doon, ito po ang suporta sa Pangulo. Kaya yan, nakakuha siya ng 83% sa pag-expose niya sa flood control corruption. Ayun. Diba? See? No, sabi po dito, sa parehong survey, lumabas rin ang mga isang independent commission na mayroong tapat na individual mula sa pribadong sektor gaya ng Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, ang pinagkatiwala ng 46% ng mga Pilipino na manguna sa investigasyon sa flood control project. Yes. Alam nyo naman, puro abogado doon. Tangi bukod lang si Singson yata. Ewan ko lang kung dating yun, 'di ba? Dating DPWH si Singson. Ayan. Oy, nako.
Ayan, in-expose niya yan, mga bes. Di ba? Oh. So, dahil dito, mga kababayan, nagugulat ako. Kung 83% ang nakuhang suporta ni Pangulong Marcos Jr., galing sa mamayang Pilipino, sa pag-i-expose niya sa flood control, bakit ang survey po ng False Asia ay napakababa ang ratings na ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. at yung kay Sara Duterte ay napakataas? Sa kayo makikita niyan? So parang nagtataka ako na itong survey ng False Asia, ito napapansin ko in my own thinking lamang. Nakikita ko ang ginagawa nila, kumbaga nililift off nila si Sara. Nililift up nila at binabagsak nila si Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Kung baga, pinapabango nila ang pangalan ni Sara Duterte. Kaya yung survey na yan, tinataas nila yung, kumbaga, so, yung trust rating niya. O, si Sara Duterte, ang binibigyan nila ng mataas na ratings kasi kampante sila dahil tatakbo sa Pangulo yan, 2028. Sure na sure yan. Sigurado yan. Pero si PBBM, binigyan nila napaka-lowest na rating. Nagulat ako. Pero kung i-connect mo dito sa 83% na Pilipino sang-ayon sa mga desisyon ni PBBM, parang red flag yata yung survey ng False Asia. Hindi po ako maniniwala doon. Oh, 'di ba? Bias at saka black propaganda ang dating para sa akin. Ito yung survey ng Publicus Asia pala. You see? Matatawa ka rito, guys. 2025 pahayag, third quarter. Ay nako, Publicus nga. Ayan. Publicus Asia pala. Ayan, approval and trust ratings of the top 5 governments official. Tingnan mo ginawa nila. Si Pangulong Marcos Jr. approval 24. You see? Trust 17. What the heck? Matatawa ka talaga. Si Sara, approval 36, trust 32. Wow! Ang tindi ng Publicos. Talagang pinapabango nila si Sara. Ipapabango mo nga. Ibig ko sabihin, pinapapabango nila si Sara Duterte. Paano mong pabanguhin yan kung ang issue sa kanya ay nagnakaw? 'Di ba? Nasabi natin nagnakaw kasi hindi niya malang kaya kasi ipaglaban, explain kung nasaan punta yung mga pundo. Sign of corruption ang dating para sa akin eh. You see? Tingnan nyo, wala siyang alam sa pamumuno. Ang alam niya puro lakwatsa, puro paninira. Kaya magtataka ka na talaga. Kasi bakit mataas? Samantalang si PBBM, halos araw-araw nagtatrabaho yung tao. Ito wala eh. Nagpapalaki lang ng wala, as in. Wala siyang ginagawa. Lakwat sa dito, lakwat sa dun. Saan sa sulok ng mundo. Tapos, kukuha ng mic para sirain ng pamalaan at ang Pangulo. What the heck? Ganun sila. Yan ang Publicos. Kaya wag na wag kayong maniniwala. Kukonek nyo doon sa 83% na yon na sang-ayon ng majority ng Pilipino sa pag-expose ni Pangulo Marcos Jr. sa korupsyon. Tapos pagdating sa Publicos, ay nako, ito si Tekela, parang obvious ka, yan naman. Tingnan nyo naman, yan. Binagsak si dating Speaker Martin 7. Dapat ginawa nyo ng 0. Diba? Pati kay Pangulong Marcos Jr. Ang tindi nyo. Itong survey na walang kakwenta-kwenta. Lamyang-lamya. Bias. Diba? Kasi makadutai ito si Tekela. Diba? Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa, magugulat po kayo. Ito, sabi po dito ng sabi po dyan ng bagong Pilipinas Chronicles, PBBM pinagkatiwalaan ng Pilipino.
Muling pinatunayan ng bayan ang kanilang malalim na tiwala at suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos siyang makakuha ng 72% approval at trust rating, pinakamataas sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Oh, you see, mga kababayan, ha? Ikukumpara mo sa publikos, wala, stick talaga. Pagdating sa publikos, wag nyo i-share nyo po yun. Wag nyo i-share. Hayaan nyo yung ganun. Nga walang kwentang ano yan. Kaya minsan naiisip ko tuloy parang bayaran eh. Oh, di ba? Laki niya no, 72. Nako po. Isang malinaw na mensahe mula sa sambayanang Pilipino, si PBBM ang leader na maaasahan. Oy, obvious naman talaga. Oo. Siya ang tinig ng malasakit at pagkakaisa at pag-asa. Yes na yes. Habang patuloy ang mga programa ng administrasyon para sa agrikultura, education, trabaho at infrastruktura. Damang-dama ng mga mamayan ang bagong Pilipinas na kanyang isinusulong, mas maunlad, mas maayos at mataas na makatao. Sa kabila ng ingay ng iilan, nananatiling buo ang suporta ng nakakarami. Ay nako, sinabi nyo pa. Obvious na obvious po yan. Dami po nga magmamahal kay Pangulong Marcos Jr. Kaya nga yung mga rally nila nilalangaw eh. Gustong pabagsakin ng Pangulo pero hindi nila kaya, mark my word. Ay, manigas na lang talaga sila sa kasisigaw, no? Oh, 'di ba? Sabi dito, sa kabila ng ingay ng ilan na natilibo ang suporta ng nakakarami. Dahil lang taong bayan nakikita ang tunay na gawa, hindi lang salita. Ayan, si Sara Duterte, puro salita, walang gawa. Oh, kasi tamad. PBBM, leader na may puso, presidente na may malasakit. Kahit saan mo pa ilagay ang Pangulo, the best, may malasakit, may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan. Oh, ang sigaw ng bayan, Marcos forever, Marcos pa rin. Presidente Marcos nakakuha ng highest approval, ang trust rating na sa mamamayan. Agay. Ayan o. Sabi sa inyo, 72% tiwala kay PBBM at sa kanyang liderato. Aha. Oh, ang nagsabi dito si yan, si Bagong Pilipinas Chronicles. So, yun mga kababayan. Kaya huwag kami maniwala dyan sa publikos na yan, ha. Oh, so, yun ang aking pinaka-latest updates, video, mga kababayan. Siyempre, si PBBM lang ang pinagkatiwalaan ng nakakarami. Siyempre, hindi corrupt, may pusong mamoy, malasakit, pagmamahal. The best president forever. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.